Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi ko po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives Martin Romualdez at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Salco. At inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin po na naimbita ko rin ang secretary ng DPWH o ang kanyang representante ng umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat lahat ng kanyang sinabi. At lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis. Sa sabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pinagpipilitan ang sarili namin na kami ang una sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po, nung una ako po inahirang, dala po ng tungkulin, ay binalikat ko po yun. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng committee. Samantala, hindi na po naging. Ngunit ang problema, sila na po lumawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Kayo po ang nakakalam at lahat po ng Pilipino na sumaybay sa pagdinig na ito. Wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lang po ang may kaalaman dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto nila ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama namin 11 na nang 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sino kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila? Isa man sa kanila? Lalo na po yung madadaldal sa kanila. Wala po. On record. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media,
Tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkat, hindi sila kumubo. Nung kami po ang nag-isa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna na Senate President Alex Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Buwan sila kagad ng paraan para magigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan, akala malilimutan ng taong bayan ang nangyari na skandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimot sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino ang dapat managot sa pangyayari ito. Yung wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas nagtatago kahit walang humahabol. 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid, umuungal parang yun. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw nila matanong dito. Pagkakataon na po ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers nating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito sa mga saludo sa inyong katapang. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng Secretary ng DPWH ay nabigay ng isang repeller report sa ating Ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Ilang buwan na kararaan. Baka isang taon na, o mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang Ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa dihig. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi
importante sa kanila makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control ito. Ito ang multong ginawa nila, natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito, itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Kaya importante po ito. Dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na dun sana pasisimulan ng mga tanungan, kayo pong nandito ngayon, tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ang formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gustong idagdag muna? Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kami tanong. We need an impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na administer ng oath sa ating mga bisita. Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat. Taas natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For Saldico is in the vicinity, but I receive a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata. Yes, maybe ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming resource person ay kasama po yan sa paparusahan. Mr. President, Sir, meron dito sa likod, dito na lang po para mas safe. Sasamahan na lang po kayo. Dito na po kayo dumaan. Samahan na lang. Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para sa umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon? Senator Marcoleta, at maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong... Yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers na nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para sa inyo? Salamat po. Yes, ma'am. Mr. Chair, may isusumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nirereklamo ay hindi lumalabas sa Senate website, pinagbawalan daw.
At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines. Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa. Mr. Chair, I received information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung, just the website or pati Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the... What about Wi-Fi here? Okay. Yeah, so, again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding, because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that, you know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayong maipit, pero hindi naman siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate. Thank you very much for that, Madam Senator Amy and Mr. Chair. Salamat po, Mr. President. Kagaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. Gusto lang namin ulitin na maaaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa Pirana, nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Abilino versus Cuenco. Kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maiintindihan niya na hindi applicable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, isa lang po para maintindihan lahat po ng mga kababayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas, halimbawa po, kagaya ng panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isang senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni Pangulo ng Senado, Senator Drilon, 4 po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po hindi nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Yun lang po, para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga empleyado rito. So, Attorney Baligod,